Magandang araw po mga ka-skippers. Ito po si Skipper TV na muli ay nagpapaanyaya sa inyo na lagi po ninyong huwag kalimutan na mag-subscribe dito sa aking channel. At syempre po, yung ating kasabihan na own a pet and win a friend. So ang ating pong ibibida ngayon, ang aking ibibida ngayon sa inyo ay, ang yabang ko, no? Itong aking mga puppies. May updates po ako dun sa aking mga puppies. Meron po akong 6 na puppies ngayon. Almost 1 month old na sila. Opo. Siyempre, ipapakita ko sila sa iyo isa-isa at ano yung mga gender at ano yung mga kulay nila. Sana po ay may magustuhan kayo sa kanila. At siyempre, ito ay alagang-alaga natin. At ito po yung inyong susunod na susubaybayan. More or less po ready for release sila mga December 1st or 2nd week, most probably start ng 1st week of December onwards po. So yan po ating Christmas pasaya for the year 2024. Ano po, year end special natin yan. At syempre, huwag niyo pong kakalimutan na palaging manood sa aking channel Skipper TV, at kung kayo po ay may questions, meron kayong comments, please comment down below. Okay? Alam niyo po, kaya ako po i-flex tong mga puppies na to ay hindi dahil lamang sa monetary reason, kundi syempre ako po ay natutuwa talaga kasi napakaganda ng mga puppies na to at saka napaka healthy, pati yung kanilang mother, no? They all came from a good stock para sa akin, masasabi kong gano'n. At siyempre, natural po, hindi ko naman sila maalagaan lahat, no? So I have to share it to other people who is interested to purchase one and to own a pet, most especially a person or a family who could take care of the said puppy as long as it lives. At syempre, ang kagandahan nito ay makakapagdulot sila ng joy, itong mga puppies na to, sa kanilang new owners. Yan naman po ang ating laging isa sa ating principle. Isa po yan sa ating mga adhikain, ano po, advocacy. So yun po, hindi na natin papahabain itong ating video na to, itong ating intro, para makita ninyo kung gaano kagaganda itong ating mga bagong toy poodles na normal delivery. Yan po isang number 1 characteristic na gustong gusto ko sa toy poodle. Normal delivery sila most of the time, although there are rare cases na kung saan po sila ay nasi-CS din, pero very very seldom, no? Ayan, compared to other breeds. Yan ang isang gusto ko. At syempre, number 1 pong reason na gusto ko sila ay napakatalino at hypoallergenic. So tara po, samahan nyo na ako dito sa Skipper TV, own a pet and win a friend. Boy number 1. Yan po, male yan. Pure black. Merong white spots sa dibdib. So pagka mga ganito po may white spots, usually pag may white spots na ganyan, combo, ito pa sa balbas, oh, may konting goatee, ayan, ano. Pagka ganyan po ay may malaki ang chance, possibility na mag-change ng color in the future. Once mag-reach ng 7 months to 1 year, opo, pwede maging silver to or phantom silver. Ganyan po ang characteristics ng mga toy poodles. Ayan, napakapogi po yan. Almost 1 month old. Opo, ayan, ha? Boy number 1. Nagsisimula na pong lumabas yung pagkakulot ng todo. Ayan, kukulot pa po yan at napakaliit lang na itong bats na to. Napakaliliit, parang teacup. Titingnan natin susunod na mga improvements nila. Next, tingnan natin.
Boy number 2, tulog na tulog pa. Ayan, merong marking sa paa. Hindi na natin guguluhin masyado. So ito po ay possible din maging phantom, ano? Silver phantom. Ayan po. So mga rare colors po 'yon. Tulog na tulog pa si Pogi. Male din po ito, kulot na siya. Hindi ko na masyadong guguluhin. Ayan, nanaginip pa oh. Boy number 2. Boy number 3, medyo inaantok pa. Pasensya na at na bulahaw ang iyong pagtulog. Opo. Cream. Merong white spot sa noo. Ayan, hindi pa masyadong visual. Pero lalabas din yan. Boy number 2. Kung di ako nagkakamali, mga tika po ito. Napakaliliit. Ayan o. At napakagagaan. Ayan po. Cream. Or apricot. Light apricot. Ayan. Next. Boy number 3. Medyo kamukha rin yung isa. Meron ding white spot sa noo. Naantok pa po ng konti. Ayan. Dedede lang eh. Ayan siya. So napakaliliit po nila. Napakagagaan. Almost 1 month. Ito po yung boy number 4. Sa kanilang magkakapatid, siya yung tsaka ito yung pinakapanganay. No? Medyo darker ang kanya pagka no? Prominent yung pagiging apricot niya, darker siya. Tapos yun, meron din siyang white spot dito sa noo. So, mas kulot siya dun sa dalawa na cream na nauna. Pero, hindi po ibig sabihin na hindi kukulot yung mga nauna. Kukulot din po yun. Magde-develop din po lahat yan. Ano? Una-una lang, kumbaga. Ayan. Healthy po yan. Napakaganda. Boy number 5. Ayan. Lalaki po yan. Tapos merong white marking din sa nguso. Sa taas. Ayan. Mula dito, paakyat dyan. Ayan ha. Napaka-healthy po niyan. Parang ito yung panghanay eh. Ayan, ang ganda po oh. So, 5 boys na po itong pinakita ko sa inyo. At syempre, meron tayong isa na naiba. Black siya. Okay, pure black. Pero tingnan natin. Ito yung nag-iisang female. Oh, ang kulit po niya, no? Kulot na kulot din po yan. Super kulit. Super ganda. Oh, ayan ang kulit-kulit niya, no? Healthy po yan. Ayan, oh. Tingnan natin yung mukha niya, ha? Ano, ayun, meron din siyang goatee sa ilalim ng bibig. So, yan po. Paglaki po niyan, pag na-develop, umabot ng mga 7, 8 months onwards, magpapalit po ang kulay niya. Sa dibdib, meron din. Oh, ayun, oh, may white. So, malaki pong possibility na ito ay maging phantom or silver or, pinakamaganda, blue. May lahing blue po yung mga ito. So, yun po ang update natin sa araw na to. Okay, so yan po, naipakita ko na sa inyo yung bawat isa sa kanila na mga aabangan ninyo na mga toy poodles, mga puppies. Ito pong batch na to ay medyo maliliit sila, no? So, tinitingnan ko mabuti, double check ko kung sila ay considered as tiny toy poodle or kung tawagin ay teacup toy poodle. Bakit tinatawag na teacup? Kasi po sa sobrang liit nila. Okay? Yun yung naging common term, no, sa kanila. Pero just the same po, sila ang lahat ay categorized pa rin as toy poodle. Opo. Sila po ay pinanganak noong September 29 or September 30 ng madaling araw. Sayang hindi ko na i-video yung delivery ng kanilang yung pagde-deliver sa kanilang panganganak ng nanay nila sa kanilang anim, kasi
that time ay nasa trip po ako, nasa biyahe ko noon, galing ako ng Mindanao on my way back to Manila. I wasn't able to feature them or to take videos regarding the said delivery kasi nga po syempre, no, pero just the same, pagdating ko dito po sa bahay ay tapos na ang panganganak ng aso, successful po, at itong nanay nila ay masasabi kong talagang proven na napakahusay, ay hindi na po kailangan ng assistance, pero syempre kailangan babantayan pa rin natin to make sure na ano yung mga necessities na kailangan ng nanay, syempre, no. Hindi natin po pwedeng basta pabayaan lang ng gano'n. Check din natin kung kailan siya kakain, iinom ng tubig, dudumi, iihi. Normal po yun. Bilang mga responsible owners and breeders, yun po yung ating mga routines sa kanila, no? Tayo yung kanilang pastor. Tayo yung kanilang gabay. Po. Pero itong nanay nila is talagang the more she grows older, the more she becomes proven, the more na nagiging gusto ko yung kanyang behavior. Cool yung behavior niya, tahimik siya, hindi siya makulit, tapos napaka-prolific. At syempre po, ito yung mga bagay na isa sa mga tinitingnan ko sa base sa aking standard pagdating sa breeding ng mga aso, especially toy poodles. Ayun po, no, madidinig nyo sa background. Pag may dumating dito sa amin, syempre, yun yung usual na reaction. Instinct po na aso yan, ano? Mag-aalarma sila, no? Pero that doesn't mean na sila ay galit or matapang or nangangagat. Tandaan nyo po lagi, ang mga toy poodles ay wala akong alam na history nila na aggression sa tao. Kung sakali man po mayroon, very exceptional, rare case, depende po yun sa naging upbringing nung owner niya. Siguro minaltrato yung aso. Kung ako man yun, kahit na anong bait ko, syempre kung pakiramdam ko ginagawa akong ewan o sinasaktan ako ng todo nang wala namang kadahilanan, opo, mali po yun. Kasi syempre sa mga alaga natin, may mga bagay na, may mga times na hindi natin sila kailangan natin silang disiplinahin, ano? Pero kailangan nasa lugar. Okay? So yun lamang po. Maraming po salamat. Kung meron kayong update, kung gusto nyo magpa-reserve, message lang po ako sa aking messenger FB page, Skipper TV. Kung gusto nyo naman po text sa akin or tumawag, you can call me up at 0991-652-7070. Ayan po. At syempre po, kung meron nga kayo nagustuhan, sabihin nyo lang sa akin in advance. Pwede naman po kayong magpa-reserve kung sakali. Pero normally, mas preferred ko yung pag malapit na silang i-release, doon tayo mag-usap. Kasi minsan po kasi experience ko, no? Nagpa-reserve pero hindi naman kinuha. So sayang, naabala tayo pareho. Mahirap po yung gano'n, Mas maganda po yung kung talagang kukunin, bibilin. Kasi I make it a point naman na yung puppy more or less ay healthy. Tsaka syempre, once may turnover sa inyo, kahit sino mang breeder, na turnover na doon sa buyer yung kanyang puppy, sole responsibility na yon ng buyer. Pero syempre naman po, meron pa rin guidance nung breeder, lalo na kung bagito pa lang or newbie sa pag-aalaga. Po? At lagi po natin pakakaingatan ang ating mga alaga at mamahalin sila. Po? So once again, I'm wishing you all a great day. Do not forget to subscribe to my YouTube channel, Skipper TV, and follow my Facebook page, Skipper Dean TV or Skipper TV. At sana po magustuhan nyo yung aking mga content. Simpleng contents lang po ito, maiksi lang. At nga pala po, bago ko makalimutan, pasensya na kayo dun sa nakaraang video ko, yung travel ko sa
pauwi ko from Mindanao going back to Manila. Medyo matagtag kasi yung kalsada, so yung cellphone ko ay hindi naman ganun ka high-tech, hindi ganun ka linaw, medyo blurred yung video, no? Pasensya na po kayo doon. Pero going back po, okay, mag-alala, pag nakapag-ipon po ako ng bagong pag nakapag-ipon ako ng konti, makabili ako ng bagong phone pang vlog para po mas maibigay ko sa inyo mas magandang detalye. So once again po, I'm wishing you all a great day and I thank you for tuning in to my channel. This is Skipper, wishing you all a great day. Goodbye now.